Hello? Hello? Hi. Yun lang ho. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ayan. First time ko rito sa Casino Filipino Manila Bay. Oo. May nangyayari pala dito sa lugar na to. Akala ko magsosolo rin lang ako nandito. Yun pala isasamahan nyo naman ho ako. Maraming salamat po. Ayan. Yung iba baka nag-e-expect po na sobrang ganda ho ako. Nakita nyo naman ho. Parang nagsisi kayo, no? Ba't ganun yung mukha niya, no? Sa bagay kahit naman ako eh. Pag nakikita ko yung mukha ko sa salamin, napakaraming kamukha. Jerry Peñalosa, Pido Harencio, Onyok Velasco, Bunil Balingit, pag may wig, may bigote, Manny Pacquiao. Buti nga hindi ako nagbe-blazer dahil pag nag-blazer ako, parang kamukha ako si Mike Velarde. May mga bago pa ngayon, Marcelito Pumoy, Bugoy Drilon. Papangit na nagiging kamukha. Tumatayo-tayo pa si mother. Tuwan-tuwa. Pero syempre, ayun, ganun pa man, ngayong gabing ito ay punong-puno po tayo ng kasiyahan, awitan, at magkikwentuhan po tayo. Mas maganda ho, magkasiyahan po tayo. Tanggalin muna natin ang ating mga lungkot sa ating mga sarili para mas maganda, mas maging masaya, positibo po ang magiging araw po natin. Napakaraming magaganda, ang dami ring magaganda ang mukha, no? Oo, umuulan ng maganda at gwapo. Pero bumabaha ng pangit, oo. Lalo na sa entablado. Ako pinagtatawanan ko na lang yung kapangitan ko eh. Natanong ko nga sa magulang ko, sabi ko, Nay, bakit nga ba nabasa dinami-dami na mukha, eto na ibigay mo sa akin? Karami na ako mag-anak ko, baganda, gwapo, mitsura, mistisoy, mistisahin. Sabi ko, ba't parang ako lang na iba? Sabi ko, hindi kaya pumatol ka sa Diablo? Totoo yun. Kaya minsan nagdadasal ako, sabi ko, Lord, bakit ganito? Maliit pa lang ako, tampulan na ako ng tukso. Lahat na lang ng panlalait, pangungutya, pang-alipusta, parang natanggap ko na. Sabi ko, Lord, ano bang pwede kong gawin? Sinasagot naman niya ako, sabi niya sa akin, who you? Sabi ko, sorry, wrong sent. Ewan ko ba? Okay lang naman sa akin. Di naman ako nagtatampo, bakit ganito yung mukha ko? Bagkos, sobrang proud ho ako dahil sa mga hindi po nakakaalam, ito po mukhang ito. Ito po ang naging puhunan ko dahil 4 na po ang napagtapos ko ng kolehiyo. Totoo po yan. Nag-aaway nga kami ng nanay ko dahil hindi niya naman sinabi na gusto niya rin pala mag-aral. Binaypas ko daw siya. Lahat daw na kamag-anak ko, pinag-aral ko, siya daw hindi. Gusto niya rin mag-tourism. 62 years old, magto-tourism ka na eh. Saan mo ililigaw sa lupalop ng Pilipinas yung mga turista dito? Baka mamaya dalhin mo pa doon ka sa kung saan-saan. Mag-HRM na lang daw siya. Sabi ko matagal na yung HRM ino-offer. Meron daw bago ang TESDA ngayon. HRM, Hotel and Restaurant Manicure. Hindi niya yata mabanggit yung cosmetology. Ewan ko doon, pero okay lang naman. Masaya naman ako kung bakit ganito ang aking pag... Sobrang happy. Oo. May mga taga-Samar po ba rito? Lugar po namin, isa pong island yon. Pero hindi po ako doon lumaki. May isa pa pong island sa amin. Oo. Yung island po na yon, dulong-dulo pa po ng lugar namin. Napakalayong island. Magmumotor ka, bangkang di motor. Doon ho talaga kami. Naka-isolate kami. Magkakamukha po kaming lahat. Mapalalaki, mapababae, ganito po ang mukha. Wala hong pumupunta sa aming may itsura dahil pinapatay. Aba, syempre, nakakalamang siya. Pero alam niyo, nagpunta sa amin si Chocolate, lumuhod lahat. Akala siguro Panginoon nila.
Kawawa naman yung kaibigan ko. Lagi kong pina-punchline. Sobrang fresh ako pag kasama ko yun eh. Dati Thai kami nun eh. Ngayon fresh. At least kahit papano. Yun ho, ganun ho sa amin sa Samar. Malalakas ang mga boses. Natira naman ako sa Cebu, 4 years. Early 90s. May mga Cebuano ba rito? May mga Bisaya? Napay mga Bisaya dire. Magpalakpakan nga pa mga Bisaya. Ayan. In fairness. Sa amin kasi waray. Sa inyo mga Bisaya. Wag ko kayo mahihiya. Kapag tinatanong po ang waray, yan po ang minsan nakaka-offend. Minsan, pag tinatanong, sino po ang mga Bisaya? Yung iba nahihiya, baka mamaya pagtawanan kami. Hindi ho. Wag ho kayong mahihiya kapag kayo po ay Bisaya. Bagkos maging proud ho kayo. Karamihan po na sumikat sa Pilipinas ay Bisaya. Karamihan. Diba? Hindi nyo po alam. Ang nanay ni Charito Solis, Bisaya. Ang tatay ni Nida Blanca, Bisaya. Karamihan ng kamag-anak na Rico yung Bisaya. Lahat yun, patay na. Sino po ang mga Bisaya ngayon? Kayo mag-alala. Hindi, loko lang naman ho yun. Sa amin kasi malalakas ang mga boses, karo mo mga tigasin, malalakas, kala mo matatapang. Cebuano medyo may pagkalamalambing ng konti, no? Pag tinanong tungkol saan, tiga-asa manday ka? Kasi nga mo, di ba? Yun yung mga Bisaya. Pero kung parte po ng Bisaya pag-uusapan natin, ang pinakamalambing sa lahat, Ilonggo. Di ba? Nagi mga Ilonggo dire. May ara, namit ka di puga. Di ba? Ganun magsalita eh, namit di puga, galinting apiste. Kala mo kumakanta. Ganun sila. Lalo na yung mga bagong salta. May friend po ako, kinuha kong PA, galing ng Iloilo. Pag nagtagalog yun, Sir po, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Ganun siya. Sabi ko, ay, ang taray oh. Kahit ma-stress ka, malambing pa rin. Nakakatuwa yun. Minsan binibigyan ko yun pag nagkakaroon ako ng racket. Padala mo sa probinsya. Salamat talaga, sir po. Padala ko sa probinsya, pambili ng bigas. Kumakalam na ang sikmura pero nakangiti pa rin, di ba? Ang positibo. Iniisip ko nga lang, actually nakaranas ako na may nag-aaway mag-asawa. Yung tinitira namin dati sa Muñoz. Sa first apartment, doon sila tumira. Kaya pala palipat ng palipat, lipat-lipat sila ng bahay dahil lagi nag-aaway. Pinapalipat ng mga kasera. Naku, doon na nga kayo lagi nag-aaway. Pero na-experience ko, hindi ako naniwala. Naghahabol lang po ng saksak, naghahabolan ng saksak yung mag-asawa. Hinahabol ng patalim ng lalaki yung babae. Sabi ng lalaki, alam mo, papatayin kita. Ang taray, di ba? Papatay na siya pero kalang may kino-confirm. Sabi ng babae, sige, subukan mo. Natakot ako dahil naabutan yung babae, nasaksak sa tagiliran. Sabi ng babae, aray ko, masakit. Ang taray, no? Narinig ko yung dugo, sabi ng dugo, blog. Diba? May kumusyon na pero masaya pa rin sila. Parang umaawit pa rin. Kaya pansinin ninyo ha, pag dumarating yung mga bare months, minsan nagkakaroon ng mga krimen, di ba? Mga hold-upan. Lalo na sa bangko, di ba? Mga bangko ang punteriya nila eh. Sino-sino ba mga na-headline? Minsan, totoo yun, minsan may waray-waray gang, di ba? Minsan may Ilocano gang, di ba? Minsan may Sige-Sige gang, Sputnik gang, Okso gang. Pero wala po akong narinig na Ilonggo gang na pumasok ng bangko para mang-hold up. Hindi ko lang alam. Iniisip ko kasi. Halimbawa, mga naka-armalite, ang lalaki ng katawan, di ba itutulak yung pintuan ng bangko? Lahat kayo dumapa, ito hold up. Sa tingin mo, sinong maniniwala sa kanila? Kapag kumilos kayo na masama, babaraling ko kayo, babang, di ba? Walang mangyayari sa hold-upan nila. Siguro uwi na lang sila. Pagdating sa sasakyan, sa getaway car, sabi ng driver, ano meron kayo nakuha? Sabi siguro ng mga hold-upper, wala, nagtawanan lang sila. Pero ayan, sige. Mahaba-haba pa po ito. Actually, nakalimutan po namin sabihin na ang show ko po ay aabot po ng 8 hours. So, mag-ready na po kayo. Ang lamig nung lugar. No? Nakakatuwa, pero masakit sa buto-buto. Sabi ko nga doon sa dressing room, sabi ko,
paano kaya ito? Baka pagpawisan ako sa kilikili. Paglabas ko, nanginginig ako nung tinatawag ako. Ang lamig. Pero sige, aawit muna ako. Ito po, para makumpleto ang bayad ko kasi kailangan daw ako umawit. Oo, yung po ang basehan ng bayad namin. Kapag nakadalawa ka yun, may extra rice ka na. Oo, kasi syempre, libre nila yung food, ganun. Ito, may mineral water kami. Pag tsumika, pag nagkwento. Tapos pag kumanta, may extra rice. Pag nakadalawa ka, yun, babayaran ka na. Oo. Sige, ito po, para sa inyong lahat, DJ Pindot!